Ang sabi ni Pangulong Duterte, alam ng mga military yan, alam ng mga kapulisan yan, na meron tayong presidenteng adik! Bakit ho, ngayon, panahon ng Marcos admin, sinira ninyong muli ang imahe ng Philippine National Police? What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin ang nangyayaring rally sa lugar ng Liwasang Bonifacio, Manila mga kababayan. Hindi na nga mapigilan pa ang pagdami ng mga pumupunta sa lugar na kung saan ay ang isang layunin ay mapababa nga sa posisyon sa pagkapresidente itong si Bongbong Marcos na ngayon ay nasa Batangas mga kababayan at nakikiparty sa kanyang matalik na kaibigan. Ako naman po, saan nanggaling ang kakapalan ng pagmumukha na ang dami na ngang hinaing at problema ng sambayan ng Pilipino, ngunit nagagawa niya pang magsaya sa ganitong sitwasyon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, bawat araw na lumilipas dumarami ang mga nagsisipunta sa loob ng Malacanang dahil ito na ang tamang pagkakataon di umano upang mapalayas o mawalang kapangyarihan ang bangag na administrasyon. Dagdag din nating i-highlight itong mga larawan na kuha ng media na kung saan isang pastor ng KOJC missionary ang pinagsisipa sa mukha ng mga kapulisan. Naku naman po, nakadapa na nga sa lupa at nakaposas na ngunit hindi pa rin tinantanan. Dagdag pa rito na nahuli din o nasibat itong mga eksplosibong ginawa ng mga PNP Davao na talagang may masamang balak na sirain at punteryahan ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nang ngayong araw mga kababayan, tuluyan na ding pinutulan ng supply ng tubig at kuryente ang nasabing lugar. Naku naman po. Ngunit huwag tayong pawawalang pag-asa mga kababayan sapagkat may mga personalidad na ang nagsisidatingan upang magbigay ng suporta sa mga ordinaryong mamamayan. Na ito ay hindi laban ng KOJC kundi laban ito ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Mga kapwa ko Pilipino, seryoso na ang laban nating ito. Sa mga political vlogger, saludo po kami sa inyo. Sa Ensaymada Vlogger na nandito, sumama ka na sa amin. Alam namin nandito ka, pero hihikayatin namin kayo na sumali po kayo sa tunay na mga nagmamahal sa Pilipinas. Hindi ako rallyista, hindi ako sanay magsalita sa maraming mga tao. Sanay lang ako magsalita sa studio. Pero kailangan po natin magsalita sa mga panahong ito dahil ang namumuno sa ating bansa ay mga demonyo! Bakit ko nasabi na demonyo? Bakit nasabi ko na demonyo? Mantakin mo yan. Pambihira. Pagkatapos tinulungan ng isang religious sector na Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, my God, I hate drugs. Pap! Sabi ni Tatay Tigong. Talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. Correct. At ang sabi ni Pangulong Duterte, alam ng mga military yan, alam ng mga kapulisan yan, na meron tayong presidenteng adik! Naku po. Ang presidenteng ito, ang pinakamakapal na mukha. Ang presidenteng ito,
ang pinakawalang utang na loob. Isipin nyo, noong nakaraang eleksyon 2022, lahat ng mainstream media na nasa harapan natin ngayon, kalaban ni Bongbong Marcos ang mga yan. Sino lang Ngayong ang kakampi kakampi na. ni Bongbong Marcos? Animal is in Island. Lahat ng black propaganda ng mga mainstream media, sinalo lahat ng SMNI. Ni Malnyor. Nabayaran eh. Kaya tikom ang mga bibig ng mga mainstream media ngayon. Takot nga silang i-highlight ang nangyayari sa lugar ng Davao. Ang kapal ng mukha mo. Dinimpinsahan ka ng SMNI laban sa mga bayarang media. Correct! Nimal, magalit kayo. Totoo naman. Walang utang na loob. Aba, naluko, nanalo. Nanalo, no? Nanalo. Ngayon, eto na. Presidente na siya ngayon. Lahat ng mga kalaban niyang mga mainstream media, kakampi na. At ang kakampi niyang SMNI, kalaban na. Mimal, no? Di pa nakuntinto? Gusto pang ipakulong si Pastor Kibuloy? Aba? Anong klaseng utak yan? Ito na yata yung sinasabi ni Expedia Agent Jojo Morales. Epekto na ito ng pulburon talaga? Praning na! Praning na! Niwal, praning na daw! My God! Anong klaseng pag-iisip yan? Matino pa ba yan? Yan ba ang pag-uugali ng isang Pilipino? Hala ka dihak? Nabuang na yun? Hindi pa na kontento, pinadala si Tiwaturi doon sa QJC compound. Aba, naloko, no? Gustong agawin ang kaharian ng Kingdom of Jesus Christ. Nabaliktad na nga eh. Nabaliktad na nga. Yung may-ari ng Kingdom of Jesus Christ compound, yan na yung bawal pumasok sa loob. Tapos, pambihira, meron ng mga nasaktan, meron ng namatay, yung presidente party-party sa Batangas. Naku po! Totoo yan. Kung si Tatay Digong yan, pinagmumura na yung mga kapulisan dyan. Eto ha, lahat naman ng mga kapulisan, hindi naman yan, pareho kay Diwatore na walang isip ba? No? Ang bihira, alam ko, ang mga kapulisan, merong matitino. Nakiusap po kami sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagpapatupad ng saligang batas. Due process lang. Hindi ba kayo naawa? Kayo mga Armed Forces of the Philippines, kayo mga Philippine National Police, mga nasa gobyerno ngayon, di ba kayo naawa? Yung mga tinitirgas ng mga bata at kababahian at matatanda, di ba kayo naawa na pinagsisipa? Mga Pilipino ba kayo? Sa mga kapulisan, maawa kayo sa institusyon ninyo. Noong panganahon ni Pangulong Duterte, ibinangon niya yung institusyon ninyong bulok. Dinubli niya ang inyong mga sweldo. My God! Bakit ho ngayon, panahon ng Marcos admin, sinira ninyong muli ang imahe ng Philippine National Police? Nagpagamit pa. Duterte! Duterte! Duterte!
Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Napakataas ng moral ng mga kapulisan dahil para sa taong bayan sila. Pero nung nangyayari ngayon, napapa-under sila ng mga bangag, kamukha ni Tore at iba pa. Okay. Teka, akala ninyo, sigaw kami dito ng malakas na Duterte. Duterte lang talaga kami. Sa panahong ito, hindi na natin kailangan ng kulay-kulay. Hindi na natin kailangan dilaw ka man, pinklawan ka man, pulaan ka man, green ka man. Basta ikaw ay Pilipino. Kasama ka sa pinaglalaban ng bawat Pilipino. Last na lang kasi may magsasalita pa. May magsasalita pa. Nior, nasan ba siya ngayon? Batangas? Hello, Ma'am Vivian. Nior, kung lasing ka man ngayon, kung lutang ka man ngayon, Nior, panawagan ko sa'yo, wala kang kwentang Pangulo. Alam nyo, Nior, panggulo ka lang, kaya mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Bumaba ka na! Mag-resign 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 ka na! Ako na kagad. Magandang hapon, magandang gabi, at syempre, sa ating mga... Hindi, dito na lang ako. Tama na! Sobra na! Mag-resign ka na! Yan po ang dapat na panawagan natin dahil sasabihin ko, meron tayong bangag na administrasyon unless he proves it otherwise. Diba? Marami na pong nagsasabi sa atin na dapat patunayan niya na hindi talaga siya tunay na isang drug addict. Importante po yun dahil nakikita niyo na po kung ano mga nangyayari sa ating mga paligid. Ito po ay manifestation ng isang hindi tamang pag-iisip. Okay? So ngayon, maraming salamat. Biglaan po ito. Siyempre, nagpapakita po tayo ng suporta sa mga nangyayari sa Davao City, sa KOJC. Alam po natin, yung ating karapatan at lalo na ang karapatan ng mga KOJC, hindi po naman pag-aari ito ni Pastor Kibuloy. Ito po ay pag-aari ng mga membro ng KOJC. Hustisya! Di ba? Hustisya! 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 Napakawalang hiya! Nung sino ba yung kamukha? Diwata ba yun? Si Diwata ba yun? Ang sinasabi nila? Sino po yan? Hindi ko po alam kasi dapat po ang PNP ang nagpoprotekta sa taong bayan. Maling-mali po yung mga ginagawa nila, masakit sa dibdib. Ako, 2 araw na akong umiiyak. At syempre, si Atty. Harry Roque. Sabi nga niya, ilang taon na yan. Atty. na, hindi ka nakukulong, di ba?